Hello everyone! My name is V from Travels of V and welcome to my very first vlog. For today's video, I'm going to be sharing with you the beauty of Mount Fuji in Kawaguchiko. Sa tuwing nasa Kawaguchiko ako, I feel at peace, very calm. Parang dun ako pinanganak. I mean, parang nandun yung roots ko. Hindi ko masabi, pero yun yung lugar kung saan nakakapahinga ako, wala akong iniisip. Very chill lang talaga. Ang ganda ng paligid. Gusto ko yung way nung living doon. Kasi chill lang talaga. Mag-bike ka lang around, bili ka ng like snacks sa mga convenies or convenience store, then go to the parks, the lakes. Sobrang relaxing na siya para sa akin. And nakiklear talaga yung mind ko. So, sobrang pagmamahal ko sa Mount Fuji at Kawaguchiko area. The second time that we traveled to Japan, I opted to stay for 5 days. 5 days nag-spend ako doon na chill-chill lang. So, and I even bought a souvenir from Kyoto, Japan. Actually, it's not from Kawaguchiko. I bought it from Kyoto, Japan. But, just to show you, this plate na merong Mount Fuji. Yep. So, ayan siya. So, cutesy lang siya. Bought this from Kyoto, Japan. I don't remember the price anymore. And the second time that we went sa Japan ay sa Osaka naman kami nagstay. So, we explored Osaka, Nara, Kyoto, Kobe, and syempre, balik kami sa Tokyo. So, we stayed there for a month. So, if you're coming from Tokyo, Japan, there are 2 ways para makapunta ka sa Kawaguchiko area that I know. So, the first one is yung using the bus, and then the second one is using the Shinkansen. So, I haven't tried Shinkansen, but during my research, it's a combination of Shinkansen and the bus as well. And yung usual na route na ginagawa namin kapag nagta-travel kami is yung via bus. Nasa taas siya ng Shinjuku Station, so you just have to ride the elevator. Kasi yung mga bus stop nila, na-amaze nga ako nung una. Kasi yung bus terminal nila nasa taas nung station, or para siyang building, nasa taas siya. So wala, bago lang siya sa akin. Alam niyo naman. And you can buy tickets online in advance. Kasi minsan nafu-full na agad siya. The last time we went, we were not able to secure a ticket. And buti na lang, meron pang ticket sa next hour. May oras nga rin pala yung alis doon. So, mas maganda kung later lang kayo, tapos may nahabol kayong oras, mag-book na lang kayo ng ticket in advance para masunod yung oras na gusto nyo. Sa pamasahe, using the bus, usually nag-range siya ng 2,000 to 2,200 yen one way. And yung trip ay naglalas ng 1 hour and 45 minutes, something like that. At ang maganda sa bus, since direct na siya, wala ka ng ibang transfer pa. So, from the Shinjuku station, bus station, drop ka na agad dun sa may Kawaguchiko station. So, from there, you can just choose to ride the taxi or the bus kung saan kayo mag-stay or kung saan kayo pupunta. And visit namin this year, April 2024, where we stayed for 5 days. We opted to stay in Shiki no Yado Fujisan na hotel. Isa sa mga advantage niya is maganda yung view. May clear view ka talaga ng Fuji. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Plus, yung harap ng hotel is lake. So, yun yung gusto ko. Walk ka lang. Paglabas mo ng hotel, go ka sa lake. Pagbukas mo ng bintana, kita mo yung Mount Fuji. So, pwede na nga ako magstay na lang sa hotel nun actually. Relaxing na talaga siya. Hindi siya yung pang sosyalan na hotel. But if you are looking for view of Mount Fuji,
accessibility sa lake, accessibility sa bus stop kasi literally sa tapat ng hotel, bus stop na siya. So, hindi ka mahihirapan. And then, lalabas ka lang sa side mismo nung hotel. If you're into baseball batting, they have a batting center there. They have public onsen. If you're familiar with that, the public onsen, you'll go naked kasi bawal yung may clothes. So, separate yung female at male na open siya 24 hours. They also provide complete set of yukata. So, yung parang traditional Japanese na robe. Complete set talaga siya. Robe, meron siya ng mga belts, and even yung socks. Meron din silang sauna if you want. And they also have these foot bath if you want. Nasa harap siya nung hotel. And nag-offer din yung hotel nung bike rental. Common sa Kawaguchiko area is na activity is yung bike. So, maraming nagpaparent ng bike around the area. Pili na lang kayo kung saan mas mura. And usually, fully booked siya. So, kung magre-rent kayo ng bike, pwede siguro kayo magpa-reserve na. Magpa-reserve na kayo sa hotel in advance para the following day, magamit nyo na siya at hindi kayo maubusan. For the rates during that time na binook ko siya, it's around 5,000 plus per night. Downside, hindi included yung breakfast. Walang breakfast at all. And, ang included lang sa kanila yung mga complimentary like toiletries. So, everyday naman sila nagpapalit ng towels, nagpapalit ng mga sayukata. Pwede kayong kumuha ng toothbrush, toothpaste, everyday if you want. Self-service yung mga toothbrush and toothpaste. Within the counter lang siya. And, isa sa downside din pala nung hotel na napagsayan ko is yung kung working ka, like me, yung wifi nila slow. So, hindi siya kaya for working. Dapat may sarili kang wifi para makapag-work ka. If you're also interested to book yung hotel na pinagstayan namin last time, I'll drop the link below the description box so you can check. Within that 5 days ng stay namin, mostly chill and relaxing lang talaga. Pero ito yung ilan sa mga pinaggagawa namin nung nasa Kawaguchiko kami. So, first is yun lang, walk around, stroll, sightseeing lang, punta-punta lang sa lake, lakad-lakad, tingin ng neighborhood, tingin ng mga pwedeng kainan, kung saan masarap. So, chill lang talaga. Walang itinerary actually yung first 3 days namin. So, more on explore lang talaga ng surroundings ng Kawaguchiko. And then, we also rented a bike. I suggest you rent a bike for whole day para ma-explore nyo talaga yung, kung gusto nyo ikutin yung buong Kawaguchiko Lake, possible siya using the bike. And I haven't tried biking for many years. Siguro college pa ako nung last na nag-bike ako. And medyo natatakot din ako nung nag-rent kami ng bike. Pero, madali naman siya kasi electric bike yung pinaparent nila. So, hindi ka rin mapapagod totally kasi may electric assist. Though may option na non-electric. Pero, I highly recommend if you wanted to explore the Kawaguchiko area na hindi ka mapapagod, rent that electric assist bike. Nakakatakot lang sa una kasi nung unang ginamit ko siya, bigla akong humarurot. So, careful lang tayo. I-feel nyo muna yung electric bike. Pero, yeah, mas maganda talaga kung electric bike yung i-rent ninyo. And then, if you have kids like us, hindi pwede na yung kids nyo iangkas nyo sa harapan gaya sa Pilipinas or nasa likuran nung parang bultaco bikes. Hindi pwede. They have this special kind of bike na merong angkasan talaga yung kids sa likod at may seatbelt din dun yung kids. So, if may kids ka, medyo limited yung availability nung bike na merong sakayan for kids. Kaya mas maganda, magpa-reserve na kayo or go to the bike shop early. Ginawa namin sa Kawaguchiko area is yung bibili lang kami nung mga snacks or foods
sa mga convenies are yung mga mini stop, yung 7-Eleven, and then dadalhin namin siya sa park. Then, stay lang kami doon, picnic lang kami doon, staring at the lake, the trees, and ang ganda rin kasi ng weather that time dahil ano siya kasagsagan ng cherry blossom that time at full bloom yung cherry blossom. So, ang ganda ng paligid. Kaya na-enjoy namin yung bibili lang kami ng ice cream sa mga vendo machines nila or mga drinks or mga snacks. Then, dadalhin namin siya sa park. Tapos, nakaupo lang kami doon. Wala, relaxing lang talaga siya. So, kung ganito yung mga gusto nyong vacation, yeah, I highly recommend you go to Kawaguchiko area. So, other than those picnics and strolling around, walking around, we also rented a car for 2 days para ma-explore pa yung further areas na or mga nearby areas ng Kawaguchiko. So, before you can drive or before you can rent a car internationally, you have to apply for international driver's license. So, register lang kayo online or apply kayo online and then they will email you back if ready na for processing yung request ninyo. And ganito siya. So, nag-apply kami sa AAP. I'm not sure if there are other providers pero dito kami nag-apply sa AAP. That time sa Alabang. And they will give you this kind of ID. Medyo tatupan ko. So, ganyan. ID. So, mali pala yung tinakpan kong details. Ito. So, ganyan. Okay, tapos meron din ditong like booklet na kasama. And, hinihingi rin to kapag nag-book kayo no car. So, kailangan nyo rin to kasi hindi kayo allowed ng wala yung ganito. Yung driver's permit ninyo. It costs around 4,200 and take note, valid lang siya for a year. Other than the Kawaguchiko area, ilan sa mga pinuntahan naming spots na malapit doon dito is yung, number 1 is yung sa Oshino Hakai. Ang tinarget pala namin na area is yung ma-view namin yung Kawaguchi, ma-view namin yung Mount Fuji pa rin. Kasi, when you stroll around naman the Kawaguchiko area talaga, makikita mo naman talaga everywhere si Mount Fuji. So, number 1 na pinuntahan namin is si Oshino Hakai. Medyo maliit and tends to get crowded kasi usually itong place na to is kasama sa mga tours na ino-offer like sa Klux or sa mga local tours. So, I suggest you go in there early that time. Then, yung next one is malapit doon is yung Lake Yamanakako. Okay din siya. Ang ganda ng view ng Mount Fuji dito. And then, yung sa may black eggs na sinasabi ko, ang tawag dun sa place na yun is Owakodani. So, from Kawaguchiko or dun sa hotel na pinagsistayan namin, 1 hour drive siya. So, that is for driving. So, kapag yung nag-DIY kayo, baka medyo mas matagal. Like, yung magko-commute kayo at medyo hassle. So, may mga hika or medyo hirap huminga, I don't recommend you guys going dun sa Owakodani kasi medyo matapang yung amoy nung sulfur. Nung nandito kami, nakamas lang talaga kami fully kasi medyo matapang din talaga yung amoy nung sulfur. What you can do here, you can ride ropeway as well from Hakone going up to Owakodani. And kapag nasa top na kayo, usually view nyo lang naman yung volcanic area. And, ang pinupuntahan dito is yung black eggs nila. Sabi nila, kapag kumain ka daw nung black eggs na yon, plus 7 years ka daw. Or, plus 7 years daw sa lifespan mo. So, yeah, we try though. Sana, diba? And, so, after Owakodani, nung pababa na kami, since malapit na, we go to Gotemba. Siya, ang laki-laki niya, sobrang laki. May whole map siya na ang daming mabibili, mga luxurious na mga brands, mga branded items, lahat. So, medyo nakakapagod siya. So, kung pupunta kayo dito, make sure na alam nyo na yung brand na bibili nyo para i-direct nyo na siyang puntahan. We also went to Oishi Park. Maganda dito sa Oishi Park.
May malaking parang hill. And then, makikita mo dun yung view ng Kawaguchi. Okay na okay siya during peak ng cherry blossoms kasi madaming cherry blossoms tree sa area. We also explored Lake Saiko. Lake Saiko, maliit lang siya. Maliit na lake na tanaw mo yung Mount Fuji within the lake. Konti lang yung tao dito. Malinis yung lake, kalmado. So, dito ko nakuha yung shot ni Mount Fuji na nagre-reflect siya sa water ng lake. Akala ko nun, parang gine-generate lang siya using Adobe Photoshop, yung mga shots na nakikita ko online, pero hindi. Totoo pala talaga siya at ang ganda-ganda niya in person. So, yung reflection ng Fuji, nagre-reflect siya dun sa waters ng lakes. Ang ganda. And near Lake Saiko, meron ditong parang village na tinatawag nila na Saiko Iyashi no Sato Nemba. Hirap i-pronounce. Pero, yung village na to, meron sila ng mga traditional houses ng Japanese people. And maganda din siya. May entrance fee. Maliit lang naman yung entrance fee. Maganda siyang i-explore. Sa loob niya, a little bit of history din. It will show you the history of the village, kung paano siya na-destroy, paano siya na-reconstruct, ano yung origin niya. Maganda din yung village na yon. Tapos, sa village din na yon, may mga food stalls. And doon ako nakatry nung sweet corn. Sweet corn, legit. Legit na sweet corn na Japanese sweet corn siya. Na-discover lang namin siya accidentally. So, while driving, going to Owakodani, sa highway, may nakita kaming parang park. Tapos, may malaking parang lake doon. Tapos, ang daming locals. Ang nakakot ng attention ko is yung tad-tad talaga ng mga cherry blossom trees. Tapos, full bloom siya. So, sabi ko, stop tayo dito, stop tayo dito, explore natin. And then, yun nga. So, yung area na yun, I forgot the name. I'll comment down below na lang kapag na-research ko na ulit siya. Ang tanda ko kasi, nag-park kami sa YMCA. Hindi ko alam kung school yun or kung ano man. Basta nakipark kami dun. Parang nag-trespass nga kami. Sorry po. Parang nag-trespass kami. Basta nakipark kami dun sa may YMCA building. Hindi ko alam kung school talaga yun. Pero parang school kasi may mga estudyante siya. Or parang recreational center. Hindi ko alam. Basta, nag-crash kami doon kami nakapark, tapos bumaba kami doon sa may maraming cherry blossom trees. And may mga locals doon na nagfi-fishing lang. Yung ginagawa na nagfi-fishing lang sila doon. Tapos, around that area, makikita mo rin yung view ng Mount Fuji, kaya ang perfect niya talaga. So, ang chill lang nila kasi yung locals doon, may dala lang silang fishing rod, tapos nagfi-fishing, nagtatry lang sila makakuha ng fish. Tapos, usually, yung mga nakikita kong nandun is yung medyo old age, yung mga lolo at lola na. Tapos, yung mga couples doon, nakikita ko rin na under cherry blossom trees, nagpipikniks lang sila, family. So, wala, ang chill lang ng buhay talaga dun sa area ng Kawaguchiko area. Hindi ko alam kung saan area na yun pero medyo malayo na sa Kawaguchiko yun. So, try ko hanapin sa Google and then i-drop ko sa comment box yung exact name ng park na yun, pero ma-appreciate na siya. Dito sa park na to, yung na-experience ko din yung nakikita ko lang sa animes na pag malakas yung hangin, naglalaglagan yung cherry blossom na petal. So, ang cute lang. May video yata ako nun. Check ko. May video nga ako nun. Nung stay namin sa Japan, naghahanap, ang plan talaga namin is kumain kami dun, kakain sana kami dun sa Kichi Omurice, yung famous na nagawa nung Omurice. Pero, fully book kasi siya that time So, nag-crave na talaga ako sa Omurice that time. Then, nung nasa Kawaguchiko area kami, hindi pa rin ako nakakapag-try. Malapit na kami umuwi ng Pilipinas. Sa research namin, nung nandun na kami, na-discover namin tong Mount Fuji pancake. Then, nag-try kami kumain dito and okay na okay yung food dito. 5/5 talaga siya. That time, syempre, nag-crave ako sa Omurice. I ordered Omurice and then yung kilala din sa kanila is yung pancake nila and yung pizza nila na
Di ko tanda yung name. For cheese, something like that. Pero yung pinaka parang sauce nila is you will use honey. Panalo yung pizza nila, panalo yung pancake, pati yung omurice nila. So, I highly recommend you try this restaurant. The name is Mount Fuji Pancake. I suggest you arrive early kasi madaming kumakain. So, pila siya. Nung pumunta kami doon, buti, full na yung tables. Pero kami na yung sunod sa pila. Pero mga 20 or 15 minutes after namin dumating, humaba na yung pila. Other things you can do around Kawaguchiko or near Kawaguchiko is, yung na-mention ko kanina, yung panoramic ropeway around Kawaguchiko siya. And then, yung, meron pang isa, the Hakone ropeway, yung from Hakone to Owakodani. You can do that as well. And the Fuji Q Highlands. If familiar kayo sa world's steepest roller coaster, nandun siya. So, malaki siya, napakataas, na pag na-drop ka talagang parang nakaganyan siya. So, if you're into thrill of riding, yung mga extreme rides, punta kayo sa Fuji Q Highlands. So, personally, hindi ko siya tinatry kasi hindi ko yata kaya. Hanggang ano lang tayo, hanggang Grizzly Bear lang tayo ng Disneyland. Yun yung pinakakabuuan ng stay namin sa Kawaguchiko. And we really had fun. It was a relaxing trip. Overall, gagawin ko pa rin talaga siya. Kahit mag-stay yata ako ng 2 weeks sa Kawaguchiko, hindi ako mabuboard. Once again, this is V from Travels of V. I hope you like this video and sana makatulong to sa planning ninyo going to Japan. Thank you for taking your time on watching this video. I hope mga susunod na videos ko, kasama ko pa rin kayo. Yun lang. Hanggang sa muli. Paalam!